ito na mga kalodi, ito ay bilang isang sorpresa sa mga kabataan. Galing kami sa labas dahil mayroong nag-treat po sa amin na kakain. So, para sa akin, alam ko na talaga ang ibibigay nilang sorpresa. Itong video na to ay medyo matagal na po. Buwan po ito ng Disyembre dahil sa karami natin mga video mga kalodi. Kailangan ko talaga ito ay ilalabas dahil nga kita po natin ang part 2. Ito talaga mga kalodi. Meron po akong isang pinost dito sa aking page. Ito po ay talagang matagal ko na sana gustong ipopost pero kaso lang, hindi natin maiwasan talaga na magkaroon po tayo kabisihan. So dahil yung anak kong panganay ay isang pastor at yung anak kong babay isang pastora ay kailangan talaga sa nag-isorpresa sa mga kabataan. So ito na pala mga kalodi, mayroon na pala ang mga kabataan at ang member nila na mayroon silang plano na gagawin nila ang sorpresa sa kanilang pastor at pastora para po talaga sila ay maging masaya. At kanya-kanya silang dala ng mga pagkain mga kaloy at siyempre naman panahon sa Disyembre bunggang-bungga talaga mga pagkain at mga regalo. At yung iba naman ay isa-isang nagsasalita para sa kanila pastor at pastora. Sa totoo lang mga kalodi, itong mga ganitong mga ganap, kakasaya po sa mga lingkod ng Diyos. Dahil nga kapag mayroon kang lingkod ng Diyos, ibig sabihin, mayroon po tayong mga mentor nga nag-aalaga po para sa atin. Napuhay na nalangin para po sa atin, para po sa bawat pamilya na magpapatuloy po tayong maglingkod sa Panginoon mga kalodi. Kaya ito, ginawa nila ang sorpresa para po sa ikawalhati ng ating Panginoon. At ito na, kumakaya na po ang lahat dahil alam nila tapos na po ang ginagawang sorpresa. Dahil gutom na po yung iba dyan, kaya nakikita po natin na nagpapalitan ng kamay, yung iba naghihintay pa. Dahil para sila naman ang susunod na kumuha dyan ng pagkain mga kalodi. Hindi natin maiwasan ang role ng enjoyment sa buhay natin. At minsan hindi po natin maiwasan sa bawat buhay ng tao, sa bawat pamilya, sa bawat magkakapatid. Hindi naman perpekto ang bawat pamilya pero ang mahalaga nagkakaisa at nagmamahalan. At siyempre yan naman ang gusto ng Panginoon ng bawat puso sa atin ay mayroon pong tinatawag na pagpapakumbaba at marunong po tayong magpapatawad. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang taong hindi marunong magpapatawad ay hindi rin patatawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Ayon sa Biblia yan mga kaludi, ang pangunahing talata tungkol dito ay matatagpuan dito sa Marcos 11:25-26 na nagtuturo na dapat magpapatawad upang patatawarin din ng Ama sa Langit. Totoo lang, hindi man madali kung mayroon mang sugat sa ating puso. Pero kapag humingi po tayo ng tulong sa Diyos, walang imposible sa Kanya. Si Lord ang bahala na magbibigay sa ating kapayapaan sa ating puso kapag marunong po tayong magpapatawad sa bawat kapwa. Kaya nga sabi ko, hindi tayo perpekto, pero kapag lumapit tayo sa ating Diyos na buhay, ibibigay niya po ang kapatawaran sa atin. Isikapin po natin talaga na huwag natin abutin ang ating galit doon sa aabot pa ng mga taon. Baka mabutan tayo sa pagbalik ng Diyos, yung puso natin ay hindi pa handa, mananagot po tayong lahat. Maraming salamat po sa lahat, sa inyong panonood, sa munti kong payo. Sana po darating ang panahon ay magkakaisa ang bawat puso. Maraming salamat sa inyo lahat. To God be the glory. Thank you so much sa inyong panonood.